Kaibigan, sige Magandang gabi noong po, Sir Eric. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa lahat ng tagasunod ng DWIZ. good evening, Engineer Obsena. Kayo ho ay taga area manager ng Center 11 diyan po sa Davao International Airport. Saan po ba ang mismong opisina ninyo located sa Davao ba? Opo, ang CAAP Area Center 11 po is based po dito sa Davao International Airport. While I handle also the other airports dito sa South Eastern Mindanao, katulad po na sinabi ni Sir Eric, I am also the interim general manager po ng Davao International Airport Authority. Matanong ko lang sa buong Pilipinas, medyo review lang ito, nabanggit na ito ni Ka Eric during the previous programs. Anong mga international airport meron tayo sa buong Pilipinas? Bukod po sa Davao, we have Zamboanga and going further north, of course, yung Mactan na ho natin, Iloilo, and then nasa Luzon po, yung Lawag, Manila, of course, Clark. Okay. Kung may nabanggit po akong kung meron po akong hindi nabanggit, basically yun po. I think kung hindi ako nagkakamali, nasa 8 yung mga international airports natin. Meron din tayong, yung bang Calibo Airport, international airport na bang category niyan? Kasi one time, nung nandun ako, ang daming mga aeroplanong galing China. Mga turista, dala, summer season po yun nung ako'y mapunta roon. Yes po, practically ano ho siya, international airport na ho siya. Whenever an airport hosts an international flight or flight coming from outside of our country, international na ho yan, ang category ho niya. Bicolano po ako, yung bang Legazpi City Airport, may international na bang lumalanding doon? International airport na ba? Ano bang kategorya ng Legazpi sa Albay? Kung hindi ho ako nagkakamali, wala pa ho, as of to Hindi date, pa siya wala pa ho international. international flight sa yung New Bicol International Airport. While meron ho tayong mga paliparan na ang category ho niya is international, at the moment, although wala pang mga probably a traffic demand, yung mga facilities po natin are already ready, no? For to host international flights. That is in anticipation of the future developments po natin. So meron na hong mga ganun po na mga airports po tayo. Okay, pag-usapan po natin, Engineer, itong Davao International Airport. Ano bang mga kasalukuyang ginagawang development projects dyan sa Davao International Airport, Engineer Obsena? Salamat po sa katanungan yon, sir, no? Sa ngayon, meron ho tayong tatlong major developmental projects dito sa Davao International Airport. Unang-una ho, yung expansion ng passenger terminal building natin in the amount of 649 million. Pangalawa po is the rehabilitation ng mga comfort rooms ho natin amounting to about 24 million. Ito po yung rehab ng mga existing comfort rooms natin. And then ang pangatlo is the rehabilitation and improvement nung existing passenger terminal building ho natin. And in the coming months ahead, we are expecting po yung pong expansion ho natin ng passenger terminal building, yung na-mention ko po kanina na in the amount of 649, we hope na madadagdagan pa po yung capitalization po ng ating gobyerno, lalong-lalo na po ng Civil Aviation Authority of the Philippines, to further enhance po yung ginagawa ho nating expansion ngayon ng passenger terminal building ho dito sa Davao. Galing. Medyo matagal na akong hindi nakarating ng Davao, siguro mga ilang taon na rin. Pero alam ko talaga marami ding air traffic na nangyayari dyan eh. Of course, yung mga galing ng Malaysia, meron ding aeroplanong lumalanding dyan, galing sa south natin. Pero ano ho ba ang mga dahilan at kailangan gawin ang mga improvement na ito dyan sa Davao International Airport, Engineer? Unang-una po, nung
nung unang ginamit ho, yung itong passenger terminal building natin, the existing one, the present one, nung 2003, nasa humigit kumulang lang po, nasa 1 million passengers lang po annually. Over time, 22 years, exactly 22 years after ho, we have more than quadrupled. Yun pong numerong yun. Last year lang po, nakapagtala ho tayo ng 4.3, about 4.4 million passengers. A little bit lower noon pong banner year ho namin na 2019 na kung saan nakapagtala ho kami ng almost 4.5 million passengers. So, yun pong mga developments na yon kumbaga highlighted the need for our passenger terminal building na ma-improve po. Kasi in keeping with the demands of the times po, as our traffic continues to grow dito po sa Davao. Yung bang mga desisyon para mag-improve o magdagdag ng facility sa isang airport, saan po ginagawa yung mga desisyon na yan? Sa main office ba o dyan sa inyo? How does it work, Engineer Obsena? Yung pong mga major projects ho, to a larger extent, dyan po nangyayari po yung yung sa CAAP, sa Central Office ng Civil Aviation Authority of the Philippines, in coordination and in partnership with the Department of Transportation po. Kasi this necessarily has to have a sizable budgetary consideration. So diyan po yan na nangyayari. Pero the decisions or the factors affecting those decisions are really based on, ito po, number one is the traffic demand, both sa passenger po and sa aircraft traffic ko namin. Oh. Yung bang mga negosyante, halimbawa, mga Chamber of Commerce, local, at saka yung mga local organization, in somehow, meron ba silang nagagawang impluensya para mag-decide ang CAAP na i-improve o kaya dagdagan ng facilities ng isang airport? Ay, opo. We always work with our community ho dito sa Davao. Lalong-lalo na po sa the local government of Davao City. And dito po sa ating mga stakeholders, lalong-lalo na po sa business sector ho natin. Malaki po talaga ang impluwensya ng mga stakeholders ho natin para lalo pang mapabilis yung mga developments dito sa ating airport. Yung pong passenger terminal building dyan sa Davao International Airport, medyo malaki-laki yung budget na nabanggit mo kanina, more than 600 million pesos. Paki-specify nga po kung ano mga kailangan gawin dyan sa terminal building mismo. Sa present ho natin na terminal building, meron ho tayong gagawing rehabilitation and improvement ng existing ho. Yun po yung sinabi ko po kanina na 148 million. Plus 24 million na rehabilitation po ng mga existing restrooms ho natin. No? Yung mga CRs. On top of that, yun po yung expansion din po ng passenger terminal building na kung saan yung expansion po, when completed, will be used for our international operation. So separate na po yung domestic and international. Plus po yung sinabi ko, in addition po, yung sinabi ko po na 450 million na we expect to be implemented within the year para po madagdagan po yung mga facilities doon po sa expansion ng passenger terminal building. So overall po nasa mahigit po na 1 billion ang inilaan po ng ating gobyerno dito po sa Davao International Airport. Ano ho yan? Magtatayo ba tayo ng mga bagong gusali dyan o bagong gusali generally na magiging expansion? Or ano Yes lang? po, yung expansion po ng terminal building is bago po yun, totally new. A separate structure po sa existing natin. Although katabi lang po siya, but there are po some
portions of the building, existing building that will be connected po dito sa ating ginagawang expansion. Naalala ko na siguro mga middle of the Duterte term ako napunta ng Davao City na parang iisang building lang yung domestic at yung international. Meron lang partisyon. Minsan magkakatingin sa salamin yung mga international at domestic passengers. Yun ang binabago po ninyo, engineer? Opo. Magkakaroon ng hiwalay. Yung kapag po natapos yung expansion ng terminal building ho natin, ang itong existing po natin na terminal building, yung pong sinabi po nyong napuntahan nyo or nabisita ninyo during the past administration, yun pong building na yon will be solely and operated solely dito po para sa domestic na lang po natin. At yung ginagawang expansion will be for our international. Oho. Yung bang comparing the number or the volume of passengers, alin bang mas maraming dumarating dyan, domestic o international passengers, engineer? Well, understandably po, sa ngayon, malaki po yung agwat ng the number of our domestic passengers, no? But over time, talaga pong steady ang growth din po ng aming international flights. Oh. Ba mga OFW na taga Mindanao, direkta bang lumalanding dyan? Halimbawa galing po ng Middle East, may mga aeroplanong lumalanding din dyan from those job sites sa Middle East? Opo, sa ngayon po meron ho tayong yung Doha, Qatar, which operates 4 times a week. 3 times a week ho. So doon po usually nagagaling po yung mga OFWs natin from to and from the Middle East. And then meron ho tayong Hong Kong, and then meron ho din ho tayong Bangkok. Aside ho dyan dun sa the usual na international flight ho namin na Singapore. So at least nabawasan po yung volume ng mga OFW na taga Mindanao na dito dati sa NAIA lumalanding kasi kulang pa siguro yung facilities sa South. Ngayon lalong dadami ang volume of passengers, lalo ng mga OFW na dyan lalanding mismo, mga taga Mindanao. Opo. And may dagdag ko lang po, alinsunod po sa utos na ating mahal na Pangulo, and ayon na rin po sa direktiba ng ating Secretary for Transportation, in the coming days, in the coming weeks po, sisimulan na rin po namin yung paggawa ng OFW Lounge dito po sa Davao. Magaling. Siyempre, kapag may expansion ng airport, magdadagdag ng space, halimbawa, magtatayo ng bagong building. Ang isang nakikita ko riyan, siyempre may mga dagdag na job opportunities, na nangyayari. Ay, opo. Yun pong expansion ng terminal building na sinasabi ko pong when completed will be used for international. We are expecting the building itself will generate around 4,000 jobs, no? On top of the present one na operationally na meron ho kami ngayon dito sa Davao. 4,000, marami-raming empleyado po yan. And siyempre, kapag may mga ganyang expansion, yung mga bilang ng mga tawag doon, mga concession sa airport ay madadagdag din, malamang. Correct po. Meron ho tayong mga direct and indirect jobs. Yung indirect po, yung po yung sinasabi nyo na yung sa mga concessions and the rest. Yung pong mga direct or aviation-related jobs, magsisimula ho yan sa mga check-in counter agents natin, yung mga airline agents, yung mga ground handlers ho natin, yung pong mga loaders natin, etc., etc. So all in all po, the expansion, no? Pagka po nagawa ho namin, we are anticipating na it will create around 4,000 jobs. Importante po yung improvement ng mga comfort room kamo kasi unang-una, dadami sigurado ang comfort room. Tapos siyempre, malamang mas komportable magiging comfort rooms dyan. Ano ho ba ang magiging design po ng mga comfort rooms dyan? Anong klase po ng improvement ang mangyayari? You're spending mga 24 million pesos kamo?
Engineer? Yes po, opo. Tama ho 'yun. Generally po, this will have an architectural, yung mga aesthetics po ng current natin ng mga restrooms will be enhanced. So makabago na rin po yung mga gagamitin natin ng mga mga equipment, lalong-lalo na po yung mga sensorized natin ng mga faucets and so on and so forth, no? This will also be pursuant to yung direktiba ho sa amin na a clean and a really maganda po na mga mga restrooms ho restroom. natin dito sa Davao. Siyempre, kapag may ongoing construction, ongoing development, expansion, may disturbance kahit papaano yan sa flights. Ano? Paano ba tinitiyak ng gobyerno na magiging maayos ang aircraft operations on a daily basis dyan sa Davao? Talaga pong challenging po yung pag meron hong mga major activities po katulad ng ginagawa ngayon dito sa Davao while airline operations are ongoing, no? Ginagamit po yung terminal building natin. Dito po sa ating current na terminal building, the rehabilitation will be implemented on a phased basis. So hindi naman ho sabay-sabay ho yun na gagawin. Take the case po ng mga restrooms ho natin, kumbaga 2 or 3 at a time po. Hanggat po matapos, just around 35 comfort restrooms, all in all. Plus meron ho tayong idadagdag na sa public restroom ho natin, na sa vehicular parking area. Pero phased ho yan. Number 1 ho sa aming consideration is over and above yung pong na gusto po namin na minimal disruption po yung mangyayari sa mga airlines natin. Over and above that, ang pinaka-kinukonsider po natin is the safety of our passengers. So we implement it on a phased basis para po minimal ho yung effect, halos siguro walang effect, and that is not to jeopardize po yung mga safety ng ating mga pasahero. At least wala naman tayong naasahang mga mga diversion ng flights o kaya pagbabawas ng flights habang nangyayari po yung expansion projects na yan, Engineer Obsena. Wala po. Gusto ko lang maitanong kung may timetable ba kayo nakikita, ano ba ang time frame na pinag-uusapan sa mga expansion projects na ito, Engineer Obsena? Sir, yung pong ginagawa natin ngayon na expansion, originally po this is supposed to be completed by December of 2026. December po ng kasalukuyang taon. But necessarily po, because of may mga variation orders so tayo, I believe yung pong completion date natin might be moved, no? I think towards the first quarter po ng 2027. Okay. Pero at least may mga magandang epekto yan na pagkatapos ng expansion na yan, magdadagdag ng sigurado, mas maraming volume ng pasahero masisilbihan. Ano bang ibang mga economic benefits na iniisip ninyong maaring makamta ng Davao at ng mga area na pinagsisilbihan ng airport na yan sa mga susunod na pagkakataon kapag natapos ang mga expansion projects? Unahin natin si Ginoong Rex Obsena. Rex, Engineer? By and large po, yung pag-upgrade ho natin ng mga facilities, lalong-lalo na pag-expand ng terminal building natin, is in support po ng mga tourism industries natin for one, in support po ng trade and investments, and also yung paglago po ng regional and international po ng connectivity namin ho dito sa part po ng ating bansa, no? Again, this is also in support of the sustained economic growth of Davao City and the surrounding regions ng Mindanao po. Si Ginoong Eric Apolonio, ano ang nakikita po ninyong mga benefits kapag natapos na po yung expansion projects na yan sa Davao?
Yes, Eric? malaking bagay po yan dahil unang-una, dadami yung flights na mga galing sa international. Ano? Napapansin nyo, may mga Middle East flight na tayo, catering dyan sa mga OFW. Ang purpose po niyan, imbis na sa NAIA bumaba, nakakatipid yung ating mga pasaherong nanggagaling dyan sa South. Malaki hong natitipid nila dahil diretso na yung flight. At syempre yung economic impact naman yan dahil marami yung pasahero, maraming bumibili dyan. Yung ekonomiya gumaganda rin para dyan sa Davao City. Okay. Ka Jerry, go ahead. Ikaw naman. Okay na ako ka, Andy. Malinaw naman yung lahat ng mga nabanggit nila at alam ko maraming natutunan yung ating mga tagapagsubaybay. Mahalaga ito na mayroong ganitong klase tayong impormasyon para na-educate natin yung mga kabayan natin tungkol sa value ng aviation. Ito ay bahagi ng ating pag-promote sa aviation industry bilang pagpapalago ng ating pagsusulong ng ating kapayapaan at kaunlaran, Andy. Maraming salamat. Naalala ko rin pala, General, sa Davao International Airport, may mga eroplanong nanggagaling ng Indonesia. At one time, galing ng Manado. May mga regular flights ba, Engineer Rex Obsena, na galing po ng Indonesia o Malaysia na lumalanding sa Davao sa ngayon? Engineer? Ay, pagpasensya niyo na po. Dati po, we host flights to and from Indonesia po, particularly Manado. But at some point po, those flights ceased operation. But we expect po na pag ito pong international terminal building ho natin natapos, this will entice regional routes, no, lalong-lalo na po dito sa Southeast Asia and particularly sa BIM-IAGA na mga countries, ma-entice po na mag-operate na rin po ulit. Mukhang mas marami pa yung sea traffic talaga from Mindanao to Indonesia or Sabah or Malaysia, no, kaysa aeroplano siguro sa ngayon. Opo. Okay. Thank you, Engineer Rex. Maraming salamat. Baka may gusto kang iwang mensahe sa mga nakikinig sa atin sa programa. Sa mga tagapakinig po at tagapagsubaybay po ng inyong programa, asahan ho ninyo ang sustained efforts po ng gobyerno na lalong ipa-improve po yung passenger experience and also to enhance ito pong mga facilities na dito po sa Davao International Airport. This has been a long time coming and we are now seeing a new era for Davao International Airport po. And of course, si Ginoong Eric Apolonio, ang mismong tagapagsalita ng CAAP. Eric, Yes, thank you very much. Yes, maraming salamat po at malaking suporta sa Civil Aviation Authority of the Philippines at naipapakita natin, naipapaliwanag sa publiko kung ano yung function na ginagawa ng ating agency. Maraming salamat po, magandang gabi. Alright, thank you very much mga kaibigan. Gentlemen, maraming salamat. Ginoong Rex Obsena, siya po ang area manager dyan sa Davao International Airport at ganoon din si Eric Apolonio, ang tagapagsalita ng CAAP.